sabi kasi ni Camila, meron daw siyang importanteng sasabihin kay Bong. Eh, paano kung may nalalaman yung babaeng yun tapos bigla na lang niya ako isumbong kay Bong, ano? Sana nga tama ka sa pagpili mo kay Tita Ivy. Kahit saan ako makarating, lagi kitang iisipin. Alam ko na kung sino may pakana nung mutik na siyang malunod. Itong Ivy na to, siya ang may kagagawan kung bakit mutik maaksidente si Daisy. Hindi ako dapat mabuko ni Lily. Hindi niya dapat malaman na isa akong fairy. Siguro pag hindi ako kumilos at magsalita, iisipin niya isa lang akong laruan. Oo, ganun na lang. Pamilya ko sila eh. Ikaw, kailan ka ba dumating sa buhay namin? Kailan ka namin nakilala? Sila ang pipiliin ko eh. Gusto mo yan, ha? Para magka-energy ka naman na. Mukha na ako stupid na walang kinakausap ang isa. Talagang ayaw mo, ha? Kainis? Tita Camila! Daisy? Buti po. Tumalo ka. Miss na po kita. Daisy, huwag ka na lumapit sa kanya. Paalis na rin naman siya eh. Hindi ba, Camila? Bong, binuksan ko yung puso ko para mahalin si Daisy. Ginawa ko ang lahat para punan yung pagkukulang ng nanay niya sa kanya, yung pangungulila niya kay Rose. Tapos, mamasamain mo lang yung pagmamalasakit ko. Camila, busog sa pagmamahal si Daisy. Andyan si Ivy oh. Parang mami na niya. So, sinasabi mo ba na hindi niyo na ako kailangan dito? Sa'yo nang galing yan. Sige. Sige, aalis na lang ako. Hindi ko na pagsisiksikan yung sarili ko sa inyo. Lalayo na lang ako sa inyong mag-ama. Tita Camila, huwag niyo pong gawin yun. Huwag po kayo umalis. Ayoko pong mawala kayo. Daisy, sorry ha. Kasi kailangan ko na talagang lumayo kasi hindi na talaga kami magkasundo ng daddy mo eh. Ayoko maipit ka sa gitna namin dalawa. Baka naman po, pwedeng maayos ang misunderstanding yun ni Daddy. Tutulungan ko po kayong kausapin siya. Daisy, sorry talaga pero wala ka nang magagawa kasi talagang hindi kami magkasundo, okay? Alis na ako. Bakit niyo pa sinabi yan? Ayaw niyo po na po ba sa akin? Hindi niyo na po ba ako mahal? Oo, Daisy. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya lang, hindi talaga kami magkasundo ng daddy mo kaya kailangan ko na lang umalis. At saka huwag mong iisipin na hindi kita mahal kaya ako aalis, ha? Mahal kita, Daisy. Mahal kita. Tita Camila! Mahal mo kayo, Tita Camila! Kaya mo siya. CJ, alam mo sa mga oras na to, gusto ko sana mag-isa eh. Camila, nandito ako bilang kaibigan mo. Para damayan ka, huwag mo naman ako ipagtabuyan. Bakit ganun yung boss mo? Tigas ng ulo, grabe. Akala ko ba matalino siya? Bakit niya hinahayaang lasunin yung isip niya ng mga taong yun? Camila, hindi bulag si Bong. Kaya kung totoo yung mga sinasabi mo tungkol kay Ivy, sigurado ako makikita niya rin yun. Sana nga. Pero kailan pa? Pag huli na yung lahat? Ano ngayon ang plano mo? Lalayo na lang muna ako para
makalimot sa mga masasakit na nangyari. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Iiyak-iyak ka pa dyan, kasalanan mo naman kaya umalis si Tita Camila mo. Hindi totoo yan, Lily. Wala naman akong ginawang bad eh. Anong wala? Kung hindi ka sana lalampa-lampa, hindi ka sana muntik malunod. At hindi sisisiin ng dati mo si Tita Camila. Ikaw ang reason kaya nag-away sila ng daddy mo. Ayoko naman kagalit sila eh. Ano ba yung pwede kong gawin? Paano ko kaya sila magbabatiin? Eh, paano kung magpatulong ka kaya sa kaibigan mong Pixie? Di ba sabi mo may magic naman siya? Pero, teka. Nasaan na ba yung sinasabi mong Pixie? Huwag mo sabihin na iniwan ka na rin niya. Huwag ka mag-alala, Daisy. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa desisyon niyo ng daddy mo. Bahala na kayo. Pero, huwag kayong magsisisi sa magiging resulta ng desisyon niyo. Kawawa ka naman. Lahat-lahat na lang iniwan ka. Diyan ka na nga. Nini, nasan ka na ba? Kailangan kita ngayon. Kailangan ko ng kaibigan. Sana hindi magkakatotoo yung sinabi ni Nini. Sana ay hindi mo rin ako iniwan. Mami, look what I got sa garden! Nahanap ko na yung kaibigang Pixie ni Daisy! Totoo nga! May flower fairy! Alam mo, yung pinagsasabi mo, hindi ko maintindihan. Nahawa ka na sa pagkasinto-sinto ng pinsan mo. Diyos ko naman, anak, tinan mo nga. O, paano magiging fairy ang itsurang yan? Mumurahing manika na pagkapangit-pangit ng damit. Saan mo ba napulot yung basurang yan? Hindi yan basura, Mami! Isa siyang Pixie! Medyo lobat lang kayo. Hindi siya masyadong gumagalaw. Talagang ipilit, ha? Ayaw mo tumigil. O, papatunayan ko sa'yo na hindi siya pixie, na isa siyang laruan. Okay? Papatunayan ko to sa'yo. Mami, wag! O, bitawan mo na yan. Sumunod ka sa akin. Mag-good night ka na sa lola at daddy mo. Aray ko po! At sakit ng balakang ko! Pwisit na mag-ina yun! Ginawa akong volleyball! Aray! Ano? Tulog na ba si Bong? Oo, kaya pwedeng-pwede na tayo mag-celebrate. Grabe, kanina akala ko mabubuking tayo na, Bong. Buti na lang, nauto-uto natin siya, Mama. Ay, naku, kawawang Camila. Siya talaga yung kinabog ng bonggang-bongga ni Bong. Naku, pwede ba? Wag muna tayong magse-celebrate dahil hindi naman ibig sabihin na wala dito sa Camila. Magbabago naman ang isip ni Bong tungkol sa pagbabalik niya sa Maynila. Ewan ko ba dyan kay Bong? Buhay ang grande na siya dito. Tapos gusto niya pa rin bumalik sa trabaho niya. Hindi kasi, Marco, next week i-convene yung very important board meeting para ma-decide na yung presidency ng kumpanya. And we have to do whatever it takes to make sure that Bong does not make it to that meeting. Kasi yun lang ang paraan para tuluyan ko nang makuha ang posisyon niya sa kumpanya. Naku, Ma'am Mercedes, ako nang bahala dyan. Magawa mo naman kaya ng tama yung gusto mangyari ni Mama. Yung gulo lang kanina, kung hindi dahil sa kapabayaan mo, hindi mangyayari, no? Wala ka kasing ginawa, kundi magpakiwat na magpakiwat kay Bong. Ako? Talaga nagpapakyut lang. Ikaw, anong tawag sa ginagawa mo, ha? Baka gusto mong sabihin ko dito lahat kay Marco ng mga ginagawa mo. Daphne, ano yung sinasabi ni Ivy? Wala akong ginagawa! Promise! Cross my heart! And hope you die. Naku, pwede ba? Magtigil nga kayong dalawa at walang mangyayari sa atin kung nagbabangayan kayong dalawa dyan.
We have so much at stake here. And this time, hindi na talaga tayo pwedeng pumalpak. So, Mama, what's your next plan? Huwag kayong mag-alala dahil ako na mismo ang gumawa ng hakbang para hindi na pumalpak ang mga plano natin kay Bong. And this time, sisiguraduhin ko na hindi na ang kumpanya ang magiging priority niya. Cheers! Cheers. And tables. Cheers and table. Rose, sorry ha. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo. Alam ko sobrang disappointed ka sa akin. Pero sana maintindihan mo kung bakit ako lalayo. Ayoko maging dahilan ng pag-aaway ni Daisy at saka ni Bong. Siguro, iisa nga yung itsura natin pero wala ako sa kalingkingan ng pagiging nanay mo. Kung taglay ko lang yung mga katangian na nagustuhan sa'yo ni Bong, siguro mas pinakinggan niya ako. Rose, sa pag-alis ko, ikaw nang bahala sa mag-ama mo. Huwag mo silang pababayaan. Kasi sa kabila ng lahat, napamahal na ako sa kanila eh. Yes, that's right, Sandy. Just confirm my attendance and I'll be there for the board convention, okay? Pakisabi nila kay Tito Juancho na I'll be ready to assume my post. Okay, thank you very much. Salamat. Oh, anak, may kailangan ka ba sa akin? Daddy, pwede ko po ba kayong kausapin tungkol kay Tita Camila? Anak, nagdesisyon ng Tita Camila mo na lumayo, okay? Huwag mo na isipin yun. It's for your own good, ha? Pero mas magiging masaya po ako kapag nandito po siya. Kaya sige na po, puntahan na po natin siya. Pigilin niyo po siya umalis. Daisy, hindi natin siya kailangan. Andiyan naman ang Tita Ivy mo. Malapit mo na siya maging mami. Pero iba po si Tita Camila. Kahit na maging mami ko na po si Tita Ivy, ayoko pong mawala siya dahil mahal na mahal ko po siya. Gamitin mo ang power mo. Ipantanggol mo ang sarili mo. Ilabas mo ang magic mo. Nakakainis ka na, ha? Sa lahat ng fairy, ikaw lang ang pinaka-boring. Meron ba akong magic word para sabihin sa'yo para gumalaw ka? Lily! Bumaba ka na dito! It's time for breakfast! Opo, Mami! Pagbalik ko dito, dapat gumagalaw ka na, nagsasalita ka na, ha? Dahil kung hindi, lagot ka na talaga sa akin. Grabe naman to kamalasang sinapit ko. Naku, bugbog na yung beauty ko, no? Tapos ngayon pinagbabantaan pa ako ng masama. Ano kaya yung plano ng bruhang batang yun sa akin? Kailangan ko nang makaalis dito bago bumalik si Lily. Paano naman ako makakalabas dito?
hindi ko naman pwede gamitin yung golden dust ko. Kasi baka mas lumala yung kasalanan ko sa kaharian namin. Baka mas masahol pa sa kamatayan yung gawin nila sa akin dun. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung bakit natrap ako dito. Kung hindi ko iiwan si Daisy, hindi mangyayari to. Daisy, makinig ka sa akin, ha? Makinig ka kay Daddy. Hindi natin kailangan ng Tita Camila mo. Kalimutan mo na siya, ha? Daddy, sige na po. Pagbigyan niyo na ako. Diba? Nag-promise ka na po sa akin na gagawin niyo ang lahat para maging happy na ako. Kaya, bati na po kayo ni Tita Camila para maging happy na po Anak, ako. makinig ka sa akin. Sinabi ko, hindi pwede. Ha? Bakit ba? Ang kulit-kulit mo! Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko lang naman po makasama si Tita Camila eh. Kasi kapag nandyan po siya, napapasaya niya po ako. Kung magsalita ka, parang wala akong ginagawa para mapasaya ka. Ha? Anak, ang hirap sa'yo. Hindi ka marunong makontento eh. Kasalanan mo lahat to. Kung hindi ka nag-wish dyan sa wishy-wishy flower na yan, hindi ako magkakaganito. Ha? Hindi na sana ako naipit dyan sa gitna ng Tita Ivy mo at Tita Camila mo. Ha? Hindi na ako mamamroblema. Hirap na ako. Hirap na akong maghanap ng mami para sa'yo. Pagod na ako, anak. Mas gusto ko pa sana matupad na yung sumpa na yan. Matuloy na yung sumpa na yan nang hindi na ako mahirapan, anak. Ha? Ang hirap maging magulang mo, anak. Sobrang inis ko kasi kay Camila. Siya yung napagbuntunan ko. Kailangan mag-sorry ako sa kanya. Huwag mo na munang lalapitan si Daisy because I'm sure she's still hurting. Bakit hindi mo na lang sundin yung gusto niya? Ba't di mo na lang ibigay yung mga hinihiling niya? Bye-bye, Daddy. Sana, pag umalis na ako, happy ka na. Nasaan si Daisy? Oh my God! Kung wala dito si Daisy, nasaan siya?